So ngayon, eto na nga, mga kababayan, eto na, mga kababayan, si Gloria Arroyo at saka si Sara Duterte, may plano palang kudita sa Kamara na plano nilang palitan si Bujidi at ipapalit daw si Gloria para maharang itong impeachment ni Sara para walang pipirma ng mga congressman. Nako, wait lang ha mga kababayan. Ng IB. Wait lang ha. Yun na kung saan mga Wait lang. ito yung akin. Mga kababayan. Wait lang ha mga kababayan. Ayan. So, ngayon, mga kababayan, ito yung tawag dito, ating unang pag-uusapan. Kasi, ulitin ko po, bago po natin mga kababayan sabihin at iparinig sa inyo ito ay may source po tayo. Ang source pong ito ay galing sa Bilyonaryo News Channel. Ulitin ko, hindi po tayo dito magko-content, hindi po tayo dito magre-react ng walang binabasihan na galing sa balita. Mahirap mag-imbento ng salita, mag-imbento ng kwento, mabubutasan tayo. So ngayon, eto na nga mga kababayan, ipakita ko po sa inyo, may plano pala ng kudita si Sara at si Gloria na tanggalin si Bujidi at ipapalit si Gloria para maharang ang impeachment kasi kahit anong trial dyan, mga kababayan sa impeachment dyan sa Congress, nasa pirma pa rin ng mga kongresista kung si Sara ba ay i-impeach o hindi. Mga kababayan, kahit nakita ng lahat ng sambayanang Pilipino na si Sara ay nagnakaw, di ba? Halimbawa, guilty siya. Napatunayan ang mga testamento ni Madriaga, napatunayan ang mga bank account ni Trillanes, no? At napatunayan, di ba? Ay si Sara ay guilty. Nasa pirma pa rin ng mga kongresista kung i-impeach siya o hindi. So kung hindi man umabot ng 1/3 ang pirma, mananatili pa rin yun na si Sara ay absuelto. No? Maliban na lang kung ang resulta ay dalhin sa ombudsman at ombudsman na ang magkaso sa kanya. Kasi pirma pa rin ang babasihan dyan mga kababayan. Kung hindi umabot ng 1/3 ang pirma, manatili pa rin si Sara nga. Kaya manatili pa rin tayong kailan kaya ito ma-impeach? Hanggang tanong na lang tayo. Kailangan kasi talaga mga kababayan kukuha ng 1/3 pirma para ma-impeach si Sara. So ito po, mga kababayan, ang plano ni Gloria at ni Sara na bisto ng Bilyonaryo News Channel na magkaroon ng kudita para ipatanggal si Bujidi at palitan daw di umano ni Gloria na which is katulad sa ginawa nila noon nung presidente pa si Digong na tinanggal si Alvarez at ang nasa likod ng pagtanggal kay Alvarez ay si Gloria para ay si Sara para ipalit si Gloria. Ngunit ang nanalo sa pagiging House Speaker ay si Martin Romualdez, hindi si Gloria. So ngayon naman mga kababayan, planong kudita ni Sara na ipalit si Gloria kay Bujidi, 30 lang sumuporta. 30 lang. Eto pakinggan natin. Naku mga kababayan, 30 lang. Wait lang ha, may ads lang. Mga kababayan. May ads. May plano raw ngayon na ibalik si Congresswoman at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang House Speaker. Ang umano'y motibo ng kudeta, isalba sa impeachment si VP Sara. So narinig nyo mga kababayan, may plano daw ibalik bilang House Speaker si Gloria Arroyo. Tapos ang pakay daw doon ay harangin ang impeachment ni Sara. Ngunit di umano, 30 lang ang sumuporta. Ha. Hindi nagtagumpay ang plano nila. Ha. Si Sara at Gloria, di umano, may plano ng kodita sa Kamara para palitan daw si Bujidi. Yun nga po, sabi ni Edgar Irese, 30 lang daw ang sumuporta. Akala ko ba Sara lang malakas? Akala ko ba si Sara lang malakas? Bakit 30 lang sumuporta? 300 plus ang mga congressman.
Tangin na, naging AI tayo bigla. Ha 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 ha. Si Sara daw at si Gloria may planong kudita. Pero ang sabi ni Edgar Irese, 30 lang daw ang sumuporta. Tangina. Tuloy Ito niyo. exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Umuugong na naman ang usapin ng kudita sa Kamara at paraan di umano ito para mailigtas si VP Sara sa impeachment. Ayon sa mapagkakatiwalaang source ng Billionaire News Channel, May pinagkatiwalaang source ang Billionaire News Channel, ah. Ha 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 ha. May plano si Gloria at si Sara ng kudita para palitan ni Gloria si Buji D. Kaso binulgar ni Edgar Irese, 30 lang daw ang magkagusto at pupirma. Ay, pang 32 million yung tawa ko, ah. nabuko ang pag-uusap ni na dating Pangulo at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo at Vice President Sara Duterte. Matatanda ang tong 2018 nang magkaroon din ng tensyon sa Kamara. Bago kasi magsimula ang sona ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagbutuhan ng mga mambabatas na patalsikin si Noy Speaker Pantaleon Alvarez. Si Arroyo ang pumalit at malakas ang ugong noon na si VP Sara na Noy Davao City Mayor ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Alvarez. Oh, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo yan noon, mga kababayan, eh. Plano kasi nila yan sa Rockwell. 3 months lang daw si PBBM maging presidente, tapos pag naging House Speaker si Gloria, ang gawin daw nila, ipa-impeach nila si PBBM tapos si Sara ang ipalit. Ang problema lang, mga kababayan, mas maraming bumoto kay Martin kaysa kay Gloria. Ayun, ha 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 ha, palpak ang plano nila. Tapos ngayon, si Sara pala ang ma-impeach, hindi pala si BBM. Ha 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 ha, palpak ang plano nila. 2022 naman, nang manalo ang unity team, ay pumorma umano si GMA na muling maging speaker. Pero si Martin Romualdez ang nakakuha ng basbas ng palasyo. Ayon sa aming source, itinutulak muli ni Duterte si Arroyo bilang speaker. Kaya lang, 160 votes ang kailangan para mapatalsik ang kasalukuyang speaker na si Boji D. So, tinutulak daw ni Sara si Gloria para maging House Speaker ulit. Ang problema lang kasi, mga kababayan, kailangan ng kongresista na 160 na pirma para mapatanggal si Buji D at papalit si Gloria. Ang problema lang, mga kababayan, 160, 30 lang pumirma. So 160. Ha 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 ha. 130 ang pirma. 160 ang pirma para mapatalsik si Buji D at papalit si Gloria. Pero binulgar ni Edgar Irese, 30 lang ang sumuporta. Nasalang 130. Ngayon, ang plano nilang kudita, nga. At hindi para umabot sa 30 ang nagpahayag ng suporta sa umano'y balak na kudita. Di ba? Hindi umabot sa 30. Buti nga sa akin 30 ang sabi ko. Ang sabi nga dito, hindi pa umabot sa 30. Akala ko ba si Sara lang malakas? Paano yan? Bakit 160 ang pipirma? Hindi pa umabot sa 30 ang sumuporta. Anyari? Ang lakas talaga ni Sara. Ang lakas ng palpak niya. Sa mensahe ni Caloocan City Representative Egay Risa sa BNC, duda siya na magtatagumpay ang leadership shake-up dahil hawak umano ng kasalukuyang liderato ang biyaya. Sabi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez na tila umabogado kay VP Sara noong muling impeachment hearing, wala raw siyang naririnig tungkol dito. Pero para kay House Deputy Minority Leader Antonio Tino, hindi na bago ang usapin ng kudita. Wala naman ngayon. Previously, merong ganyan, di ba? And openly, yung may isang party sa majority nagpapaiwas. Salamat na Iminda. Pero I think that was settled yung release ng DBM, yung budget para sa mga projects ng mga... Ma'am Paulita. At kung may kudita man, kung pagpapalit ba ng speaker, as a rule, sino man ang maging speaker, ibig sabihin yung may numero ng mayorya, generally
ay yung may basbas ng presidente. Ma'am Winifred, hello po. Papalitan ng speaker ng walang basbas ng presidente, napakita lang nito na link up na talaga ang nakaupo sa Malacanang. Hinihingi ng 'Di ba? Oh, sabi ni JM Play, nagkatotoo daw yung sinasabi ko. Yun kasi ang plano niya nila. Pagkatapos ng cancer ni PBBM, ang sabihin na naman nila niyan, may papatay kay Sara. Kasi yan yung palusot nila eh. Oh, sabi ko nga sa inyo, kung hindi magkasakit si Sara, may papatay sa kanya. Yan ang ipapalusot ng mga DDS, tas ipapakalat nila yan. Kasi para malusutan ang impeachment. Kasi bakit? Takot na si Sara kung saan-saan na lumalapit, 'di ba? Sabi nga ni Representative Sidinia, ang Vice President na gipit sa Supreme Court kumakapit. Ang problema, ang Supreme Court ayaw. Di saan siya kakapit? Sa drama. Continue. PNC ang panig ng kampo ni Speaker D, pero wala pa itong sagot sa ngayon. Kung sakaling mapatatalsik ang kasalukuyang House Speaker, base sa konstitusyon, walang kakayahan ang bagong Speaker na pahintuin ang mga nakabimbing impeachment complaints. Pero kaya niyang maimpluwensyahan na magiging takbo at kahihinat na nito para sa agenda. So yun nga mga kababayan, kung sakali man na mapatalsik si House Speaker Buji D, hindi mapahinto ng bagong House Speaker kung sakali man mapatalsik tapos si Gloria ang papalit, 'di ba? So hindi mapahinto ni Gloria ang impeachment, no? Hindi niya pwedeng harangin 'yan kasi wala naman siya at that time na inumpisahan 'yan. Tatapusin 'yan hanggang sa matapos, pero pwede niyang maimpluwensyahan lalong-lalo na siya ang House Speaker. So ang pagdating sa pirmahan, pwede niyang makontrol 'yon. Na, sige, pag pumirma ka, wala kang budget. Sige, pag pumirma ka, wala kang makukuha sa akin. Pwede niyang kasi siya ang pipirma dyan, siya na ang House Speaker eh. Pwede niyang maharang sa pirmahan. Pero sa trial, hindi niya mahaharang yan. Tuloy. Kasi bakit? Nung hindi pa pinalitan ang House Speaker, naumpisahan na yan eh. 'Di ba? Sabi mismo ng Billionaire News Channel, according sa kanilang pinagkatiwalaang source, may plano daw si Sara at si Gloria na kudita sa Kamara na tanggalin daw si Buji D at palitan daw ni Gloria. 'Di ba? Ang problema mga kababayan, mapapalitan ba? Isabi nga ni Edgar Irese, hindi nga daw umabot ng 30 yung sumuporta. 'Di ba? Hindi nga daw umabot ng 30 mga kababayan ang sumuporta. Hayo na silang hilo po dyan sa Sweden. 'Di ba? Klarong-klaro mga kababayan. Ako, meron na naman palang binabalak yung dalawang Lustay at Unano. Naku, ano na naman kayong binabalak nito ni Unano? Diyos mio, Marimar. Hindi na pahintulutan yan ng mga masamang gawain ni Saltek. Kaya nga, di ba, Mama Luciron? Ayan, tamsak dan. Ayan, Ma'am Rosario Bisin, hilo po. Daming budget ni Sara para sa estabilisasyon sa impeachment. Diba? Si Chucky at si Nano, nagsama na naman. Ayan na yung tarot card, nangyari na. Ano bang meron sa tarot card, ARF? Naku, totoo ba, Kent? Huwag naman sana mapalitan. Hindi, wala naman problema kung mapalitan ang mga ang House Speaker, mga kababayan. Ang problema lang, no, magpapalit lang ng House Speaker kung may basbas ni President Marcos. Kung walang basbas kay BBM, ibig sabihin si PBBM hindi na gumagalaw, wala na siyang function. So ibig sabihin pinabayaan na ni PBBM. So ang tanong, hindi ba nagtatrabaho ang presidente? 'Di ba? Kasi ganito yan mga kababayan, mabilis lang naman magpalit ng House Speaker kung mismong ang presidente ng Pilipinas nang magutos, no? Halimbawa, makipagpulong siya sa mga kongresista. Kung naalala ninyo mga kababayan, 'di ba, bago pumutok itong flood control, 'di ba, nakipag-meeting si PBBM sa mga kongresista, pinapapunta niya sa Malacanang. Kasi yung pag-meeting na yun yung sinabi ni PBBM sa mga congressman na kailangan ba nating magpalit? Kailangan bang bumaba si Martin? Kailangan bang ganyan? Actually, mga kababayan, alam nyo yan eh. Kasi nga ako na nga nagsabi sa inyo, noon pa man, si Pinsan, matagal nang nagtimpik kay Pinsan.
Si Ading galit na galit kay pinsan. 'Di ba? Hindi naman po pwede na kung si pinsan may mali ay itutulirit lang ni Ading. Si Ading po ang mapuputukan kasi siya naman po ang commander-in-chief. 'Di ba? So, 'yun pinatawag niya ang mga kongresista, nag-meeting sila kung ano ang desisyon ninyo, palitan niyo ba siya? Ano ang desisyon nito? Pababain ba natin siya? So, kung umagri siguro lahat ng congressman, ayun nagpalit. 'Di ba? Kasi kung walang basbas yan mga kababayan sa presidente, ibig sabihin si PBBM wala na, hindi na gumagalaw, hindi na nagtatrabaho. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mga kababayan, yung loyalty kasi ng mga government official, syempre ganito. Halimbawa, mga teacher, example natin, itong mga kongresista, mga advisor to mga teachers. Syempre bago magdesisyon yung mga teacher, 'di ba, kailangan ipaalam kay principal. Hindi naman basta-basta yan magdesisyon yung mga teacher na wala si principal, di ba? Maliban na lang kung si principal ay nagkakoma, nagkakomatos, hindi na makagalaw. Di ba? So, ang magdidesisyon dyan, sila na. Wala na yung principal, wala na yung commander-in-chief. Andyan naman yung commander-in-chief, humihinga. Kanina nga, kakapunta lang ng Bataan. Ang sabi daw, may cancer. Bakit nung pagbaba sa kanyang coaching itim, ang lakas-lakas naman ni PBBM? Di ba? Di ba mga kababayan, ganyan po kasi nungaling itong mga dugyot na DDS. Nang sabi may cancer daw. Sa tingin nyo po, Sir Kent, guilty si Martin Romualdez? Para sa akin, kung hindi madalas sa pera, ayaw ko magsalita patungkol dyan kay Romualdez. Isa lang ang aking masasabi, hayaan nyo na po ang korte. Ayaw ko magsalita patungkol sa mga ganyan kasi bakit may Korte Suprema, may DOJ, may Ombudsman, trabaho nila yan. Kami kasi bilang mamamahayag, mahirap kasi yung kung kumbaga pareho kami sa pulis. Hindi kami mangimasok sa mga ganyan kasi bakit? Hindi naman kami parte ng Korte Suprema, hindi naman kami parte ng batas. Kami po ay nagmamahayag lang naman, hindi sa porket freedom, meron tayong kalayaan o meron kaming kalayaan na maghayag, ay magsalita kami. Mahirap kasi yung pangunahan mo 'di ba? Pero kung ako tanungin based on my observation or my point of view, talagang dihado si Romualdez. Oo, kasi bakit? Kung may witness, dihado siya. Kung walang witness, yamado siya. 'Di ba? Oo, kung may witness halimbawa kung 5 ang witness diyan, kaya ba niya? Di ba may kaso si Romualdez, plunder, pati si Chis Escudero. Di ba? Ngayon, ang tanong, paano kung 10 witness diyan magpatunay na sangkot sila? May magawa ba tayo? Maliban na lang kung ang witness na yan ay mapareho kay Dilima na biglang nag-atrasan at binawi ang lahat ng sinasabi kasi ginigipit lang sila. Di ba? Diba? Maliban lang kung ang mga witness na yan na magdidiin kay Romualdez at kay Chis Escudero ay pareho kay Dilima. And the end of the day, biglang binawi. Kasi ginigipit lang sila, tinatakot sila. Pag hindi nila sundin, papatayin pamilya nila. Parang si Kerwin Espinosa, pasensya na ma'am, kay gipugos ramang yung pagpaamin ma'am. Okay, ugdi yun ako aminon, pati yun ako diba to? Diba? Okay, sorry kayo ma'am. Diba? Okay lang kung ganon. Sino namang walang hiyang gagawa ng ganon? Hindi naman kriminal si Marcos. Duterte lang nang gawain yung ganon. Diba? Ganon yun, mga kababayan. So, yun yung aking point of view. Dito kasi sa ating bansa, mga kababayan, kapag mayaman ka or maimpluwensya ka, talagang may power ka. Kahit gaano pa kalalim ang kasalanan mo, kung maimpluwensya ka, walang tatalab sa'yo. Money talks or power talks. Magkaiba ang power, magkaiba ang money. Minsan, nangunguna ang power kaysa sa pera, pero minsan natatalo ng pera ang power. Aanhin mo yung power kung unti na lang ang buwan na panunungkulan mo. Paano kung ang pera mas mataas doon sa paninilbihan, mamatay ka na lang, yung pera nandyan, pero yung power mo unti-unti may expiration yun. Kaya ganun yun mga kababayan. Kaya isa lang aking reaksyon. Kung may witness, dihado. Kung walang witness, yamado. Tapos
ang usapan. Di ba? Pero dito mga kababayan, palpak talaga yung plano ni Sara. Ha? Palpak talaga yung plano ni Sara at ni Gloria. 160 kapirma dapat para mapalitan si Bujidi. Kaso lang, ito namang si Edgar Irese kasi binuking. Hindi daw aabot 30 ang sumuporta. 160 paano yun mapalitan nga kung hindi umabot 160 yung pirma, hindi nga umabot 30 yung sumuporta. Ganun yun mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa mga nagtatanong about kay Romualdez, sa mga nagtatanong, isa lang talaga ang masasabi ko. Halimbawa, ganito, isa akong buhaya na politician, bilyon-bilyon ang nanakaw ko. Do you think, mga kababayan, papayagan ko ang sarili ko na makulong ako? Ubusin ko yung bilyon ko. Gastos ko yung bilyon ko, ubusin ko yung bilyon para hindi lang ako makulong. Ngayon, kapag hindi ako makulong, malinis yung pangalan ko, wala akong bilyon, di tumakbo ako ulit. Para saan? Magnakaw ako ulit. Babalik sa akin yung bilyon. Pero pag nakulong ka, hindi naman babalik yung pagiging mo pag nakulong ka eh. Diba? Ganun yun. Basta yun lang ang masasabi ko, mga kababayan. Kung may ebidensya, dihado si Romualdez at si Chis Escudero. Kung walang ebidensya, walang makukulong, ganun lang. Yan nga ang mahirap din kasi mga kababayan sa mga DDS, no, at sa mga ibang ayaw kay Romualdez at kay Chis Escudero. Ang sabi, maraming ninakaw yan, sangkot sa pagnanakaw yan, sangkot yan sa ganito. Tapos pag tinanong mo, saan yung ebidensya? Kwento ni ganito, kwento lang ni ganyan, kwento ni ganun, 'di ba? Parang si Kati Binag lang. May hawak ako, napakaraming USB. Bakit hinayaan mong makulong si Digong nung hindi pa si Digong nakulong, hindi mo nilabas, 'di ba? Yung sinabi ni Kati Binag na marami siyang hawak na USB na nagdodroga si PBBM, si Lisa at yung mga anak. Kung nilabas yun ni Kati Binag, yung mga video na yan, di sana si Sara na ang presidente ngayon, di sana hindi pumirma si Sara para makapasok yung ICC at Interpol sa Philippines, di sana hindi na-arresto yung tatay niya. Kasi kapag nakita natin doon sa USB na si PBBM talaga to, pamilyang Marcos yung nagdodroga, at napatunayan, authentic yung video, di automatic tanggal si BBM. Diba? Bakit? Bawal kasi yan sa saligang batas na meron tayong presidente nagdodroga. Ang problema, paano nila mapatunayan? Ikwento nga lang. Ano daw to? Sabi ni Grace Balos, Boss Kent, may problema sa fuel subsidy. Patulong sa Mangaldan, Pangasinan. Dami pinapapirmahan. Ano bang meron? Ano bang meron dyan sa fuel subsidy? At bakit nagsipirmahan kayo na ang presidente lang naman ng Pilipinas ang pipirma niyan? Hindi naman ang tao. Presidente lang po ng Pilipinas ang magdeklara dyan sa fuel subsidy. Wala pong mga local government official ang pipirma dyan na babaan ang presyo, taasan ang presyo, taasan ang tax. Presidente lang po ang nagdidesisyon yan. No? Wala ni sa local government ang magdesisyon sa fuel subsidy, kundi ang presidente lang ng Pilipinas. Kung walang kinalaman si PBBM dyan, wag po kayong pumirma. Bakit kayo po ang pipirma? Diba? Ako po yung nagtanong bakit po kayo ang pipirma sa fuel subsidy dyan sa Pangasinan? Trabaho po ng presidente yan. Diba? Hindi po trabaho ng mga local government yan. Sino po bang nagpapirma dyan? Mayor, congressman, gobernador, city councilor, kagawad, vice mayor? Wala po silang power dyan sa fuel subsidy. Yan po yung 5K na natanggap ng mga driver. Hindi, tama po yan, ma'am. Akala ko fuel subsidy na price hike o price rollback.
Yung patungkol sa fuel subsidy sa ayuda. Natural po yan, ma'am. Natural po yan. Marami po talagang hinahanap na mga documents na ikaw ay driver at patunay na ikaw. Kasi di ba sa mga driver yan. Ngayon, syempre, ano bang requirements para makakuha ka ng 5K na ayuda? Ganito po yan. Halimbawa, ako si Kent driver. Ano bang unang hilingin para mapatunayang driver ka? Driver's license. Kailangan yung driver's license mo hindi paso. Kailangan updated yon. Pangalawa, meron kang tricycle na nagpapatunay na driver ka. Pangatlo, miyembro ka ng TUDA. Kailangan yung TUDA president ninyo nakalista lahat doon kung sino-sino ang driver. So kung wala ka sa listahan ng TUDA president, ibig sabihin wala ka doon, hindi ka driver, hindi ka makatanggap. 'Di ba? Ganun po 'yon, Ma'am Grace. Anong apelyido nun? Ma'am Grace Balos. O Ma'am Grace Abalos. Ganun po 'yon. Unang-una, yun naman po ang mga requirement. Marami po talagang pipirmahan yan, ma'am, kasi nga pera po ng gobyerno yan. Unang-una, itong fuel subsidy ayuda, mga kababayan, unang-una, kailangan kasi talaga ng legitimate na pangalan, resibo, at saka dokumento. Kasi mga kababayan, ililiquidate po kasi yan. Dito kasi sa mga style ni PBBM ngayon, kailangan transparent. Ayaw kasi ni PBBM yung 10,000 ang binigay, tapos narating sa tao 3,000 na lang kasi kinupitan ni chairman, kinupitan ni kagawad. 'Di ba? Ganon yun, mga kababayan. Boss member na po sila, sabi ni Ma'am Grace Abalos. Walang problema, ma'am. Oo. Walang problema. 'Di ba? Tsaka, kung sakali man na kasali ka sa TUDA, kumpleto ka sa dokumento, tapos hindi ka binigyan, ireklamo ninyo. 'Di ba? Ireklamo po ninyo. Maliban na lang kung ikaw driver ka, away mo si TUDA chairman, ay si TUDA president, talagang mahirap. Lalo pag personalan, halimbawa ako driver. Tapos miyembro ako sa TUDA pero kaaway ko yung president ng TUDA. 'Yun ang mahirap, personalan na hindi ko na alam kung anong gagawin diyan. Yung iba kasi na double Kent, driving tricycle tapos jeep, kaya mahigpit sila. Isa lang naman po kasi talaga, mga kababayan. Halimbawa, driver ka ng jeep sa umaga, tricycle sa gabi. Hindi po pwede doble. Kasi bakit? Isang beses ka lang naman pinanganak. Bakit? 2 beses ka ba inire? Isa lang yun. Kasi isa lang naman pangalan. Give chance to others. Diba? Ganun naman yun. Tsaka wag namang buraot. Diba? Pag kolorom ka, di ka makakakuha. Hindi talaga, Ma'am Lina Coronel. Hindi talaga makakuha ang kolorom kasi mahirap yun eh. Sa gobyerno kasi natin ngayon, kailangan ng transparent. No? Pag kolorom ka, driveran ka lang, wala naman siguro ganun. Kayo, papayag ba kayo na hindi siya kasali sa TODA pero nakakuha siya? Ganun po yun. Oo, mga kababayan. Ken, paano kung kolorom ang biyahe mo? Hindi ba kasali? Depende po, ma'am, kung mapapatunayan mo. Meron kasing iba, mga kababayan, yung mga driver ng Grab. Ipakita mo na, halimbawa, Grab driver ka, kotse mo ang gamit. Ipakita mo na Grab driver ka. Hindi ka na makapagbiyahe sa Grab kasi sa mahal ng gasolina. Di, gamitin mo yung dokumento mo na Grab driver ka, miyembro ka ng Grab. Ipakita mo, may makukuha ka pa rin. Pero yung sinabi mong kolorom, wala kang company, wala kang TUDA, mahirap yun. 'Di ba? Di talaga kasali ang kolorom, mga kababayan. 'Di ba? 'Di ba? Sir Ken, kasi minsan sa baba din may hokus-pokus din po. Ganon po talaga, ma'am. Ako nga dati nakaaway ako ng barangay chairman ng Santa Mesa eh. Bakit? Yung pandemya na lahat, nagutom na lahat ng tao, inuna pa yung mga kamag-anak bago ang iba. Yung kamag-anak niya naka third floor na mga unit na bahay, third floor kasi kwarto-kwarto yun eh, may paupahan siya. Bukod sa kamag-anak, yung mga tenant niya, mas inunang binigyan ni chairman. Oo. Tapos pinahuli yung iba kasi inuna ang pamilya. Ganyan naman kasi talaga, mga kababayan, sa politika. Kung sino yung barangay chairman, una pamilya, bago ang tao. Pero pag eleksyon, una bayan, bago ang sarili. Di ba? May ganyan eh.
Yeah, mga kababayan, minsan may mga ganyan na mga barangay opisyales. Pag eleksyon, una ang tao bago ang sarili. Di ba? Pag ako naging presidente, di ba? Ganyan. Pag ako naging chairman, unahin natin ang ating mga mamamayan sa barangay na ito. Pero pagka nanalo na, tapos merong ayuda, unahin ko muna ang pamilya ko bago kayo. Diba? Salamat po sa iyo, Ma'am Grace Avalos. Yeah. Ganyan yan, sanay na tayo sa mga ganyan. Kapag ganyan na chairman, mga kababayan, ang tanging gawin ninyo, i-video nyo. Huwag nyo namang diretso i-video yung mukha. I-video nyo yung ginagawa para may ebidensya kayo kasi mahirap kumalaban ng chairman ngayon, mga kababayan. Chairman nga lang yan, nahihirapan ka na. Bakit? Kasi pag nakita ka ni chairman, nakalaban ka niya, pag initan ka niyan, hanggat buhay si chairman, hanggat nasa posisyon, pag initan ka yan, ultimo kukuha ka si dula, hindi ka bigyan. Totoo yan, ha? Pag si chairman kinalaban mo, pag iinitan ka niyan, ultimo si dula, hindi ka bigyan. Ultimo nga tain ng aso mo, sa harapan lang ng bahay mo, pag iinitan ka eh. Yeah? Lalo na yung si chairman sa Santa Mesa na kaaway ko, ultimo si Gabriel ko, niyaw-yawan, hindi na siya chairman nun, ha? Talo na siya noon, pero siya yung nakiharap kay Gabriel Go. Akala mo siya pa rin chairman kasi ang asawa general. Ending, namatay ang asawa. Talo. Kasi dati nananalo siya kasi tinatakot ng asawa niya pag babarilin, pag hindi bumoto. Di ba? Ganun yan, mga kababayan. Hindi ko naman nila lahat, pero majority. Di ba, Ma'am Lily Tonini? So, yun po yung ating reaction patungkol dyan kay Sara, mga kababayan, na may plano pala si Sara na itinulak para itong si Gloria para maging House Speaker. Ngunit, mga kababayan, ay binuking ni Edgar Eresi na 30 lang pala, sumpurta. Di ba? Oo.